Okay, good morning everyone or good day everyone. All right. So, since ang mode of class natin ngayon ay online, so I opt to have an online class. Instead ay mas pinili kong i-record na lang yung lesson natin for today. Bakit? Para at least meron kayong chance na balikan yung lesson natin kung meron man sa atin na hindi makaka-attend ng online because of our weather situation. So, hindi natin kasi masabi kung may mga ilan sa mga kaklase ninyo ang walang kuryente or mahina ang internet connection. Actually, dito sa amin ay medyo mahina ang internet connection. Gapang ang internet connection. I don't know kung ang isa sa dahilan nito ay uh, yung weather natin ngayon. Baka yun nga, kaya mahina or mabagal ang internet connection. So uh, at least kung recorded yung ating lesson for today, di ba? So pwede nyo pa siyang balikan, pwede nyo pa siyang maging means of reviewer, di ba? Para sa mga darating natin na quiz. Okay? So last time you had your midterm exam. Huli tayong nagkita ay midterm exam ninyo at part ng midterm exam ninyo ay yung mga first lesson natin. So ang huling topic na diniscuss ko sa inyo na uh, part ng midterm exam natin ay yung nature of broadcasting. So now, to start our final term, I am going to discuss with you, or yung first lesson natin for the final term is the broadcast qualities. Okay, so ito ang pag-uusapan natin ngayon. So we will talk about the 5 shared qualities of broadcast station or broadcasting station. So these qualities have important implication sa kung paano naproproduce ng kung paano nakakapag-produce ng content at nag-iisip ng strategy ang mga TV at radio network na yun ang dinedeliver nila sa atin ng mga audiences nila. So let's go through them one by one at magbibigay ako ng mga local example para mas malinaw or para mas maintindihan natin. So let us identify first. Ano nga ba yung mga shared qualities ng broadcasting station? So meron daw tayong tinatawag na 5 shared qualities ng mga broadcast station. Whether yung broadcast station na to ay uh, from ABS-CBN, GMA, TV5, at yung iba pang mga broadcasting station na meron tayo sa Philippines. Meron raw silang 5 na pare-pareho na qualities. And what are those qualities? Number 1 ay yung ease of delivery of radio and TV materials to audiences. Next is the continuous day and night availability of broadcast program services. Third ay the ease of audience access. Fourth is the capacity of broadcast for realism. And 5 is the broadcast potential for social effects. So let's discuss those 5 one by one. So let's start with ease of delivery of radio and TV materials for audiences. So ibig sabihin daw nito ay mas madali at mabilis makarating ang news, music, and shows sa mga audiences dahil nga raw wireless ang broadcasting. Kaya sabay-sabay na nade-deliver yung mga content sa large number of audiences. Now, this ease of delivery of radio TV materials to audiences have characteristics. Okay, so ano-ano raw ba yung mga characteristics niya? So we have use of local language, clear and simple presentation, adaptation to technology and accessibility, and then use of graphics and sound effects. So I am going to give example for this characteristics para mas maintindihan ninyo. Okay, so instead of me discussing this 5 one by one, through examples ko na lang siya i-discuss. Okay,
So here in the Philippines class, station use local languages. Okay, for example, Bombo Radyo in Ilocos. So si Bombo Radyo sa Ilocos, since mga Ilocano ang kinikater niya, ay ang kinikater ni Bombo Radyo ay mga Ilocano, may mga programa sila na kung saan instead of them using Filipino language, they use their own dialect, yung Ilocanong dialect. Bakit? Ginagawa nila ito para mas ma-deliver nila yung content nila ng mas madali para sa mga Ilocano kasi merong mga ilang Ilocano na mas bihasa or mas naiintindihan nila yung dialect nila kaysa sa Filipino na language. Ganon din yung MOR sa Cebu. Meron silang mga program na kung saan instead of using Filipino or English language, ang ginagamit nila sa program nila ay Cebuano, yung dialect. Bakit? Kasi nga ay mas relatable at understandable ang message pagka ganon yung dialect na ginamit. Okay? Now, also sa TV, ginagamit nila yung graphics at sound effects. Okay, lalo na kapag may bagyuhan, di ba? Yung weather advisory, lalo na yung panahon natin ngayon, di ba? Gumagamit sila ng mga uh, ng pagka nagre-report, di ba? Pag nagre-report sila, hindi lang basta narration or reporting. Nagpro-provide ang mga news team nila ng map, hindi lang basta map, ang tawag nila dito ay graphic map na may visual effects, may sound alert para mas mabilis at magets ng audiences yung information na gustong i-deliver ng news, di ba? So nag-a-adapt kumbaga, nag-a-adapt ang television at saka ang radio sa technology para mas accessible sa mga listeners nila at saka sa kanilang mga audiences. Lalo na halimbawa pagka yung halimbawa kapag may mga seasons kasi 'di ba lalo ngayon pumasok na ang Christmas season, yung burr season na tinatawag, 'di ba? The moment na pumasok ang burr season, hindi lang naman si Jose Marichan ang lumalabas, pati rin yung mga graphic, 'di ba? Hologram ng mga news program, 'di ba? Kasi nagka-countdown sila sa Pasko. So hindi lang basta dinideliver nila na 108 days before Christmas, 'di ba? Hindi lang basta ganon. Meron silang mga hologram na ngayon na may Christmas tree, merong Santa Claus, tapos merong nakalagay doon kung ilang araw na lang, Christmas na, di ba? So yung paggamit nila ng graphics at saka sound effects for that kind of content ay nakakapagbigay raw yon ng madaling paraan para mas maintindihan mas maintindihan at mas ma-appreciate ng mga audiences yung message na gusto nilang i-deliver sa kanilang mga audiences. O sige nga, sino sa inyo dito yung nanonood pa ng TV Patrol or 24 oras sa TV? Napansin nyo ba yung graphics na ginagawa or napansin nyo ba yung mga graphics every time na nagre-report sila about sa bagyo? Diba yung mga ganyan? Okay? So, 'di ba mas madaling maintindihan kung merong graphics kasi ay mas nakikita natin kung saan tatama yung bagyo, kung saan magla-landfall yung bagyo, kung ano-ano yung mga provinces na dadaanan niya, 'di ba? So, meron kasing bukod sa map ng Philippines, 'di ba? Meron yung graphic na merong mata ng bagyo, whether it is kulay red, orange, yellow, 'di ba? Doon lumalabas yun yung rainfall kasi. So, ano siya, gumagalaw siya papunta sa Philippines. So, nakikita natin, mas madali nating naiintindihan, dito pala sa lugar na to magla-landfall. At ito pala yung mga probinsya na dadaanan. So, mas madali, di ba? Mas easy yung access, mas easy yung delivery of message para sa ating mga manonood. Okay, so kaya nga sabi dito is by tailoring language, presentation, and technology to fit the needs of Filipino audiences, radio and TV station in the Philippines make it easier for the
for the people to enjoy, understand, and connect with the content delivered to them. So this ease of delivery plays a significant role in keeping audiences informed and engaged even in remote areas. Okay, so next naman na quality is yung continuous day and night availability of broadcast program services. So dito naman ay sinasabi na yung continuous day and night availability of broadcast services is a key quality in media, especially in a country like the Philippines, where current information and entertainment needs to be accessible at any time. So this 24/7 broadcast capability ensures that audiences have access to critical news, updates, emergency information, and entertainment whether they need it or not. So TV and radio are 24/7. So ibig sabihin, kahit anong oras may mapapanood or mapapakinggan tayo. So what are the key characteristic of this quality? So we have here the news and emergency broadcasting, late night and early morning programs, public service, and utility. So again, I'll give you example to better discuss with you or to better explain with you this characteristic. So during typhoon like Yolanda and Odette, bakit si Yolanda at saka si Odette yung binigay kong example? Kasi ito talaga yung remarkable na typhoon na dumaan dito sa Pilipinas na malaki talaga ang naging impact sa mga Pilipino, di ba? Ang dami niya talagang nasalanta, ang dami niyang nasirang mga properties at ang dami rin na buhay na nakinuha. So itong dalawang bagyo na ito, ang talagang remarkable sa atin. Kaya ito yung binigay kong example. So, kapag raw may mga typhoons, nagiging lifeline natin ang radio at TV. Bakit kaya? Kasi tuloy-tuloy ang updates para alam natin kung anong gagawin at kung ano na ba ang nangyayari sa paligid natin kung hindi tayo nakakalabas ng bahay, di ba? And also, bukod sa television kasi pwede pa nating hindi ma-access, 'di ba, ang information sa television lalo na kapag nag-brown out, 'di ba? Kapag walang electricity. Pero si radio, kahit walang electricity, si radio can still provide information and entertainment to people sa pamamagitan lang ng paggamit ng baterya. At kahit na nasa remote area ka, ay kaya ka pa rin ma-reach ni radio. Kaya nagiging updated pa rin tayo. Okay, so another is yung late night shows like Bubble Gang. Dati kasi si Bubble Gang ay tawag dito, sikat na sikat, di ba? Kahit na yung mga late night shows na katulad ng Bubble Gum, nasa-serve pa rin niya yung purpose niya, which is to give entertainment to people. Kasi nga ay, di ba, hindi naman tayo pare-pareho ng timeline ng trabaho. May mga nagtatrabaho sa umaga, merong mga nagtatrabaho sa gabi. So sa television, kahit na ikaw ay nagtatrabaho sa gabi at you need to at least see entertainment or news, available pa rin siya sa television. Okay, lalo-lalo na yung mga sa transportation natin, 'di ba? Yung mga terminals natin, terminal ng tricycle, terminal ng van, terminal ng jeep, 'di ba? Meron yung mga TV, meron silang mga TV. Kung wala mang TV, may radio sila kasi ay lalo na yung mga panggabi para at least kahit papano habang naghihintay ng pasahero, meron man lang silang pagkakalibangan. 'Di ba? Kumbaga nasa-serve pa rin ni television yung purpose niya, which is to give information and entertainment kahit na gabi o madaling araw. Okay, so ganun rin naman sa umaga, 'di ba? Early morning radio programs tulad ng DZMM Radyo Patrol. Kumbaga, nasa-serve pa rin ni radio yung purpose niya to give entertainment and information, lalong-lalo na kung tayo ay nasa lalong-lalo na if we are on our way to school, 'di ba? Nasa biyahe tayo on our way to school or on our way to work, 'di ba? Kahit na nasa sasakyan tayo, nabibigyan pa rin tayo ng
entertainment tsaka ng information through the help of radio. Okay. So, sino sa inyo ang nakikinig ng AM radio tuwing madaling araw? Or kapag may sakuna, ano yung unang pinakikinggan ng pamilya ninyo? Or ano yung unang equipments na ginagamit ninyo para makuha nyo yung information? TV ba o radio? So, whichever, ang ibig lang sabihin nito ay whether radio or TV ang ginagamit nyo, ang means of information ninyo ay nakukuha nyo pa rin through the different yung means of entertainment, lalong-lalo na yung public service ay nakukuha pa rin natin yan both sa radio at sa TV through the different programs that they produce. Okay, now the third quality is what we call the ease of audience access. Okay, so ease of audience access is a crucial quality in broadcasting. Why? Because it determines how easy people can tune in and benefit from media content. So in the Philippines, where there are differences in terms of geographic location, technological access, and socioeconomic status, media companies take several steps to ensure that their content reaches as many people as possible. So hindi mo kailangan bumili ng ticket, di ba? Para ma-entertain or pumila ng mahaba para ma-inform, di ba? Or magbihes para lang makapanood, diba? So broadcast media is just there at our home anytime. Okay, so what are the different characteristics of the ease of audience access? So we have there multiple platforms for broadcasting, use of AM and FM radio for rural areas, regional channels and dialect-based content, saka partnership with mobile providers. Okay, so again, I'll give you example to better discuss these characteristics. Okay, so sabi dyan, yung radio sa rural areas like AM and FM, sobrang importante niya kasi sobrang accessible niya sa lahat, di ba? Kahit na wala kayong internet connection, makakakuha pa rin kayo ng information and entertainment through the help of AM and FM. Kung wala naman tayong signal for television, di ba? Hindi pa naman katapusan ng mundo. Kumbaga, makakakuha pa rin tayo ng information at saka entertainment through the help of radio. Kasi nga si radio, yung may pinakamagaan na frequency, kaya kaya niyang i-reach kahit na yung mga liblib na lugar dito sa ating bansa. Okay, while TV networks like GMA and ABS-CBN, nakikipag-partner naman sila sa mga mobile application or nakikipag-partner sila. Actually, hindi sa mga mobile application, yes, that is true. Kaya lang, hindi na mobile ngayon lang ang may application, di ba? Meron na rin tayo sa may tablet na kasi tayo di ba? So, nakikipag-collaborate sila or nakikipag-partner sila sa mga digital media natin. Like for example, yung YouTube, Netflix, di ba? Or yung kanya-kanyang network na yan, may kanya-kanya na silang application, di ba? May kanya-kanya na silang social media application. Katulad ng ABS-CBN, meron na siyang iWant TV, 'di ba? So, yung means daw ng collaboration na ito ay para raw mas marami yung ma-reach nilang audience, 'di ba? Para makapanood ng mga local shows online yung mga kababayan nating OFW, 'di ba? Para kahit na nasa ang lugar sila, updated pa rin sila sa kung ano man yung nangyayari dito sa atin sa Philippines, di ba? Whether it is about the government, whether it is about entertainment, updated pa rin sila kahit wala sila dito sa Philippines. While yung regional dialect program, kagaya nung nabanggit ko kanina, yung TV Patrol Bicol ay nagdi-deliver sila ng news na
connect or na ang ginagamit nilang language ay yung dialect nila, hindi man yung dialect nila, pero yung mga content ng news nila ay based sa kung ano ang nangyayari sa localities nila. So yung news that is more accessible to the locals kasi ay uh, importante rin na nalalaman natin kung ano na ba yung nangyayari, hindi lang basta sa national, di ba, yung mga national issues sa buong Pilipinas, pero bilang mga Bulakenyo or yung mga taga Bicol, kailangan alam rin natin yung nangyayari sa Bulacan, yung mga taga Bicol, alam rin nila yung nangyayari sa Bicol. Okay. Now, so ang tanong ko ay na-experience nyo na ba na manood ng series sa cellphone ninyo habang nasa jeep, tricycle, or bus, or sa train, di ba? So yan, kung oo ang sagot nyo, yan yung tinatawag natin na ease of access in action. Okay, so yan yung isa sa mga importanteng qualities ng broad TV and radio broadcast. Okay, now, the fourth quality is what we call the capacity of broadcast for realism. So ano bang sinasabi nito? The capacity for realism is a very vital quality in broadcast media as it allows audiences to feel a deep, authentic connection to the content. By using realistic visuals, sounds, and relatable storytelling, broadcasting in the Philippines make their programs engaging and impactful. Bakit? Kasi they help viewers to feel as if they are part of the story or event. Ito yung kakayahan ng radio at TV na maipakita ang totoong pangyayari. So what are the different characteristic of this? Okay, we have the news coverage with on-site reporting. We also have, okay, wait lang. Okay, sorry for the interruption kasi yung aking doggy ay kinuha yung paper ko, ginangat niya. Okay, so next is yung realistic dramas and that reflects Filipino life. And third, the use of natural sounds and visuals in documentaries. So again, I am going to discuss this characteristic by using examples. Okay, so news coverage, di ba? Kapag may rally or kapag may bagyo, meron tayong tinatawag na mga field reporters or yung mga news program nagsesend sila ng field reporters kung saan nangyayari yung rally or kung saan naglandfall ang bagyo or kung saan dadaan ang bagyo. So meron tayong mga reporters on site na live na report kung ano yung nangyayari doon sa lugar na yon or sa mismong lugar na yon. Pag nakakapanood tayo ng mga ganyan, para tayo ng mga viewers, 'di ba? Kahit wala tayo doon sa exact location ng event, we have these feelings na we are part of the event because of the person delivering the news is in the location. Kumbaga nakikita natin ng live kung ano talaga yung nangyayari doon sa event. Okay, another example is yung sa sports, 'di ba? Yung mga laban ni Manny Pacquiao, lalo na nung kabataan niya, 'di ba? Nung kainitan ng laban niya. Yung live coverage, every time na merong live coverage about Pacquiao's fight, 'di ba? Ramdam na ramdam ang excitement at yung joy kapag nananalo siya, lalo na nung mga fans ni Manny Pacquiao. Kahit naman hindi tayo fans ni Manny Pacquiao, 'di ba? Ano tayo, yung para bang ang pakiramdam natin ay proud tayo kasi Philippine flag yung bit-bit ni Manny every time na may fight siya.
Okay, in terms of drama, very good example of this is yung FPJ's Batang Quiapo. Yung show kasi na to delivers real life issues like corruption, drugs, at saka yung poverty, 'di ba? So kaya nagiging relatable siya sa mga audiences. Okay? So uh, Okay, so naalala nyo ba noong nanalo si Catriona Gray sa Miss Universe? So live na broadcast yon, di ba? So kaya parang kasama ka na sa excitement ng lahat ng mga Filipino people nung panahon na yon. So every time na lalabas si Catriona Gray sa swimsuit competition, sa long gown competition, lalong-lalo na sa question and answer nang sinagot niya yung napakaganda niya sagot doon sa question at nung kinoronahan siya bilang Miss Universe, kahit wala tayo doon sa exact location, di ba? Nararamdaman natin yung excitement at saka yung proud tayo because of that event kahit wala tayo mismo doon. So, through realistic storytelling, on-site reporting, and sensory details, broadcast media in the Philippines brings viewers closer to real-life situation and stories, making the content not just informative but also emotionally engaging. So this capacity for realism strengthens the audience trust and connection to the broadcast, allowing them to experience and relate to events on a personal level. Next naman natin is the broadcast potential for social effects. So lastly or finally, broadcast has social effects. The potential for social effects is a powerful broadcast quality, as media can influence public opinion, raise awareness, and inspire positive change within society. In the Philippines, this potential has been demonstrated through program that tackles important social issues and encourage public engagement. So malaki ang impluensya ng TV at radio sa paghubog ng opinyon ng tao at pati sa pagbabago ng lipunan. So what are the different characteristics of broadcast potential for social effects? Okay, so we have here raising awareness on social issues, inspiring positive change through public service, and shaping public opinion and policy awareness. So, yung shows like Kapuso Mo Jessica Soho, Rated K, tell stories about poverty or health issues na nagiging eye-opener sa atin. Lalo na yung kay Jessica, Kapuso Mo Jessica Soho, nung ginawa niya ng report yung flood control, 'di ba, project dito sa Bulacan. I don't know, hindi ko lang matandaan kung 3 parts 'yon dahil sa sobrang haba. Okay, so yung episode na yon ng Kapuso Mo Jessica Soho, nagbigay talaga siya sa atin ng mga taga Bulacan ng kumbaga binuksan talaga nitong programa na to yung ating mga mata sa kung ano ang nangyayari sa Bulacan na hindi natin alam, hindi natin namamalayan for how many years sa Bulacan pala hindi lang pala flood ang umapaw dito sa Bulacan, kundi uh, umapaw rin yung mga funds, 'di ba, yung mga pondo na para sa flood control na hindi naman natin naramdaman. So ganun, napakalaki pala talaga na naging pondo ng Bulacan in terms of flood control na wala namang nangyari. So 'di ba, kumbaga naging itong programa ni Jessica Soho, naging eye-opener siya sa atin para malaman natin, maintindihan natin kung gaano kagrabe yung corruption na nangyari sa lalawigan natin, which is nakakalungkot. Now, another is yung public service program katulad ng Lingkod Kapamilya or GMA Kapuso Foundation. Nagbibigay rin siya ng tulong sa nangangailangan. Aside from
nalalaman natin na meron palang mga foundation itong mga networks na to na nabibigyan nila ng tulong, ay nagiging eye-opener rin yun para sa atin, para makita natin yung totoong sitwasyon na nangyayari. Hindi man natin ito naranasan, pero may mga sitwasyon pala na katulad ng mga napapanood natin. Although itong Lingkod Kapamilya at GMA Kapuso Foundation, ano lang siya, segment lang siya sa news program ng GMA at saka ng ABS. Pero kahit na segment lang siya, every time na napapanood natin siya, malaki yung nagiging impact niya sa atin. Okay? News shows also explain laws and government actions. Nakakaapekto sa opinion at desisyon ng mga tao itong mga pag-e-explain na to ng about sa batas at saka ano bang aksyon ang ginawa ng gobyerno, di ba? So katulad niyan, never ending na investigation sa Senate, sa what do you call, sa Congress, di ba? At the end of this, ano ba? Meron bang aksyon na magagawa ang gobyerno kung ang mga sangkot dito ay mga halal sa gobyerno? Parang magiging ano lang yan, Alice Go. 'Di ba sa Alice Go nagkaroon ng investigation sa Congress, nagkaroon ng investigation sa Senado. 'Di ba sikat na sikat yung mga ibang mga righteous na mga tawag dito, mga senador. Pero at the end, ano, may nangyari ba? Asa na si Alice Go? Di ba hindi na natin alam kung nasa na, ipakulong ba? Hindi rin naman. Di ba? Hindi na natin alam kung nasaan. Eh, ang mga Filipino pa naman madaling makalimot. So, ganun na naman ba ang mangyayari dito sa investigation na to na ginagawa sa Senate tsaka sa Congress about flood control budget? So, hanggat walang napapakulong na mga halal sa gobyerno, yung mga congressman na yan, yung mga senator na yan, parang nakakalungkot. Pero pagka merong ginawa na action ng government, meron siyang naipakulong, doon talaga masasabi nating mga Pilipino na ay gumagana pa rin pala ang batas sa Pilipinas, di ba? So ito yung mga inaabangan natin, di ba? Ito yung mga kailangan maging vigilant tayo sa magiging action ng government. At nakakatulong naman talaga ang media, ang broadcast media para kumbaga para maging updated tayo kung meron bang pupuntahan itong walang never ending na investigation na ito. So ang ibig lang sabihin niyan ay media is not just for entertainment. Nakaka-impluwensya din siya in terms of awareness, behavior, at minsan pati sa policy making, policy decision, di ba? So nakakatulong rin siya. Kaya naman government regulation, industry, self-regulation, and audience response constantly remind programmers that they must keep in mind the social consequences of their decision. So class, to recap, broadcast station shares 5 qualities. So those are ease of delivery, continuous availability, ease of access, realism, social effects, di ba? Ang mga qualities na ito ang dahilan kung bakit malakas pa rin ang radio at TV sa Pilipinas despite of the popularity of digital media such as social media. So now, I want to ask you, alin sa tingin ninyo ang pinaka-importante sa panahon ngayon at bakit? Okay, so alin daw dyan yung pinaka-importante? For me, lahat sila importante. Hindi pwedeng mabawasan yan kasi yung totality ng quality ng broadcast, ng totality ng qualities ng broadcast ay nasa kanyang 5. So pag nakulangan niya ng isa ay hindi natin masasabi na nakapagbigay ng wholeness ang isang programa kung wala yan or ang isang network kung wala yan. Okay, so that ends our discussion for today. So for your assignment, I want you to answer the task for qualities for broadcasting sa inyong
sa ating handout. So you are going to submit this assignment next meeting. Okay, so that's all. I hope that you will find time to watch and listen to the lesson, I hope you will find time to watch or listen dito sa ating video recording para at least for your future references, lalo na pagka sa panahon ng quiz natin. Okay, so that would be all for today. Mag-iingat po tayong lahat. Stay safe. Bye everyone.